kaligtasan. Yeah, kaligtasan. Hello, my friends. Hello. Hello. Ayan na si Ate Selena. Dito na nga. Hello. 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 Narinig? Hello. Hello. Nakabidyo na kayo, kita na kayo sa video. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Nangyari po, ihanda na natin ang ating mga sarili para sa ating pagpupuri sa Panginoon. So, ano ba ang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Ang hindi tayo tinamaan, ang bagyo, no? Kaya napakalaking pasasalamat ang dapat nating ipagkaloob sa Panginoon. Dahil lumihis, no? Bagamat mayroong mga nasalanta na mga lugar, pero we were spared, no? Dapat ang sabi, ang prediction ng Pag-asa, maaari daw tayo tamaan ng signal number 4. Pero yun nga, napakalakas yung signal number 3 lang, ang lakas-lakas na. Pero salamat sa Panginoon. Kaya nag-pray pa kayo mga kapatid? Amen. Mag-pray tayo at magpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang katapatan sa ating buhay. Napakabuti talaga ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan dito sa Jesus ang Daan Christian Ministries. Salamat sa mga nandito ngayon at umaasa tayo na may dadating pa. Para po sa ating pagbasa ng ating banal na kasulatan, tayo po lahat ay tumayo. Dahil wala kayong dalang Bible pa rin, ako na lang mo ang magbabasa. Awit 121. Ganito po ang sinasabi. I lift up my eyes to the hills, where does my help come from? Itinutok daw niya ang kanyang mata sa bundok. Ang tanong niya sa kanyang sarili, saan ba nanggagaling ang tulong? Sabi niya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang tulong na natanggap ko ay galing sa Panginoon, ang may lalang ng langit at lupa. Yan lang ay dapat na natin ipagpasalamat at magbulay-bulay tayo na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ganoon pa man, maraming hindi marunong magpasalamat. No? Kaya nga, kukunti lang tayo. Dahil ang iba, hindi marunong magpasalamat sa Diyos. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Tayo sandali muna natin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos na dakila, Diyos na mahabagin, Diyos na puspos ng pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Pagamat dumating ang bagyo, hangin lamang ang aming naranasan, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil hindi mo ipinahintulot na kami ay mapinsala, Panginoon. Ganoon pa man sa mga lugar na napinsala, O Diyos, hindi maigsi ang iyong mga kamay upang sila ay abutin sa kanilang mga pangangailangan. Sa loob ng 1 linggong nagdaan, Panginoon, naranasan namin ang iyong mga kamay na patuloy na gumagabay sa amin, nagpapagaling sa lahat ng aming kaakaramdaman, tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin, iniingatan kami at sinusubaybayan. Maraming salamat, O Diyos,
sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon sa araw na ito. Ito ang araw na iyong itinagda para kami ay ipunin mo sa dakong ito upang sama-sama kaming magpuri, sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. O Diyos, anumang mga kasalanan na aming nagawa, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Mga kasalanan na lihim, mga kasalanan na hayag, patawarin mo po kami, O Diyos. Ang mga kasalanan ito ang nagiging hadlang upang kami, Panginoon, ay hindi makatanggap ng iyong biyaya at pagpapala. At salamat, O Diyos, dahil ikaw ay Diyos na puspos ng kahabagan. Iniibig mo ang bawat isa, pagamat kami ay hindi kaibig-ibig. Ninais mo, Panginoon, na maranasan namin ang iyong walang hanggang pag-ibig. Sa umagang ito, Panginoon, tinataas namin ang gawain ito sa iyong pangalan. Na, Panginoon, maluwalhati ka, mabuksan ang turungawan ng langit upang ang aming mga panalangin, ang aming pasasalamat, ang aming pag-aawitan ay makarating sa inyo, Panginoon. Nawa, Panginoong Diyos, gamitin mo po maitili ang anak mo na magsasabog ng iyong salita sa umagang ito at kami po ay ihanda mo ang aming mga puso upang ang bawat salita mo na aming marinig sa umagang ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at tayo po ay mag-awitan. Dito ka. Yan. Tayo po ay mag-awitan, mga kapatid. I love you, Lord. For you, Your mercy never fails me. On all my my days, days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, how I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You're my close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendering now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. May na internet.
mahina. You have been faithful. And all my life you have been so, so good. I've been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Live for you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, you give it to me for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In a grateful heart, with a song of praise, in an outstretched hand, I will bless your name. Thank you, Lord. I lift this one. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Tapos na. For all you've done in my life, you took my Darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sadness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I
you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, Pitot lang. Pitot oh, lang. thank you, Lord. Lift your voice and thank you, Lord. Oh, you don't. Sige, salamat sa praise and worship. Bagamat walang signal. Napakahirap kumanta ng walang signal. So, makakaupo na po tayo. Mga kapatid, hindi hadlang ang signal. Basta meron kayo naririnig na boses. No? At ngayong umaga, ihanda na po natin ang ating mga sarili, ihanda natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon naman po ay tinatawagan ko na si Pastor Edgar para sa pagbahagi ng salita ng Diyos ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Umaga po, Pastor. Okay lang ba? Masaya ba tayo? Amen. Amen. Okay, sandali ha. Prepare ko lang. Okay. Nababasa niyo ba? Amen. Okay, so pakitaas nga ang kamay. Sino sa atin ang may problema? Pakitaas ang kamay. Mga may suliranin. Huwag tayo mahiya. Mas nakakahiya pag hindi kayo nagtaas. Gusto niyo bang ma-solve ang problema? Amen. Di ba? Wala po kasi talagang tao na walang problema. Mayroon yung nasa mental hospital ba yun? Wala sa sarili. Wala kang problema yun. Para lang, Angelo, nasan ka, Angelo? No? Walang problema. Ayaw natin nun. Dahil pag wala na tayong problema, katulad na nila tayo. Okay, so, yung problema po niya, no? Pakiusap, iwan po natin sa bahay. Huwag natin dalhin dito sa church. No? Lahat naman tayo, ako may problema, asawa ko may problema. Ako na, pero problema ko pinatira ko na nga sila. Libre. Pati ba naman pati kuryente tubig, gusto nila ako ang magbayad. Problema yun. Wala naman ako. Wala naman. Hindi naman sapat ang kinikita ko rito. Kaya nakakalungkot. No? Kaya palagay ko, nag-iisip na tuloy ako. Makatao naman ang gagawin ko, bibigyan ko siya ng apak na buwan. Maganda pa siya ng malilipatan. Tama ba? Oo, kasi kung pati pa naman libre na ang bahay,
pati kuryente tubig, akin pa. Uutangan pa ako. No? Di ba ako yun? Ano sa atin? Hindi tama. Hindi tama. Kaya, antay-antay lang siya. Pag hindi siya nagbago, hindi siya nakabayad ng kuryente, mapuputulan siya, kawawa sila. No? Bagamat, pag naputulan sila, lalayas lang yan, kawawa na naman ako. Siyempre ako magbabayad. So, ang problema, kasama na po eh. Pero ang maganda, hindi ko dinala dito, ikwinito ko lang sa inyo na lahat tayo may problema. Asawa ko may problema din. Ano ba problema mo? Di ka nagtaas ng kamay. Secret. Secret. Okay. So, ang ating pong topic sa umagang ito, paksa, the bad news and the good news. Wow. Ano ang gusto nyo munahin? Bad or good? Bad. Siyempre. Sino nanood sa iyo kay Fernando Po Jr.? Yung pitong gatang. Lagi ko yung napapagod. Yung pitong gatang, ang sabi doon, dumating yung 2 taon ni Paquito Diaz at ni Max Alvarado. Mayroon po kaming masamang balita at magandang balita. Yes, ano ba ang gusto niyong unahin ko? Siyempre, sabi naman ni Paquito, siyempre yung good. Okay, siyempre yung good. Okay, hindi na natin dito tuloyan. At ang sumunod nga ba? Dito, tama ang sabi niyo, ba't ang unahin natin? Huh? Unang-una nga, kaya ko nga tinanong ang bawat isa sa atin, kung mayroon ba tayong problema. Tama po. Ngayon, paano masusolusyonan ang problema? Mamaya sa good news. Uunahin muna natin itong bad. Alam niyo po ba itong bad? Kanina lang, may nagpadala sa akin. Nakakalungkot. Ang Pangulo daw natin ay magnanakaw. Maraming nakakarinig na ganyan. Pero, nalulungkot ako. Maraming naniniwala. Ang bad news, itong fake news, ito ang sumisira sa atin. Una, sa ating tahanan. Sino ang sumisira? Diba? Sa ating tahanan, yung mga problema ngayon. Ang kaaway, ang jablo. Yan po ang trabaho ng jablo. Yung wasakin. Wasakin tayo. Una, ang unang sinisira ng jablo, ano? Katawan. Ang katawan natin ang unang sinisira. Lahat ng bawal na ginagawa. Kaya mamaya may sakit. May sakit kasi lahat ng bawal, yun ang kinakain. Kaya ang gawa ng kaaway, sirain tayo. Sino ang unang-unang natokso? Nasinira. Laging sinaturo ng asawa ko yan sa inyo. Sino? Nakalimutan na. Sino yung tiro? Yung chismosa, sabi, si Eva. Diba? Siya ang unang-unang natokso. Si Eva. Kaya nasira, nawasak ang plano ng Diyos na maging banal. Yun ang plano nila lang ng Diyos, ang tao ayon sa kanila wamis. Ibig sabihin, yung kabanalan ng Diyos nasa tao. Kaya noong panahon sa Dan at Eva na hindi pa nagkakasala, hindi pa nasisira, kasama ng ating Panginoon
Diba? Yun ang una. Ano? Sino ang gumawa doon? Bakit nasira si Eva? Lakwat si Eva. Diba? Sinasabi lagi ng asawa ko. At ito namang si Adan ay tulog. Dapat kasi, diba? Ang kasabihan nga niya, cheat o kama. Tama ba yun? Cheat. Dapat, itong si Adan, inaasikaso niya si Eva. Hindi niya hinahayaang maglakwat sa, hindi hinahayaan kung saan pupunta. Ipinagbawal ng Diyos na wag yung kakanin niyan. Pero anong nangyari? Natukso si Eva at pinain ang ipinagbabawal. Kaya yun ang unang nasira ang tao sa pamamagitan ng ano? May nagsabi sa inyo, tukso, hindi. Sa pamamagitan ng pagsuway. Ano ba sa English niya? Disobedience. Yeah, disobedient. Pagsuway. Yun ang kasalanan ni Eva. So, sa ating katawan, ganun din po. Alam na natin bawal, kain pa tayo ng kain. At hindi lang yan, hindi lang sa pagkain nasisira ang tao. Yung sobrang trabaho, yung hindi nagpapahinga kahit linggo. Pagkatapos, overtime pa ng overtime. Ayan, naranasan ni Ate Ana. Siya magpapatotoo. Di ba, Ate Ana? Napakahirap. Hindi sila pwedeng umupo. Nakatayo. Pagkatapos, trabaho ng mga lalaki, trabaho pa rin nila. O ano nangyari sa kanya? Nakakasakit. Di ba? Tama lang ang desisyon ni Ate Ana. Nag-resign siya. Kasi God will provide. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay sa atin, pero hindi katulad ng buwan tamad. Ano ba yung buwan tamad? Huwag na magtrabaho. Pipitasin mo na lang yung bayabas para kainin, naantayin mo pang malaklang. Diba ganun yung buwan tamad eh? Tumabaho naman tayo. Tama ang ginawa ni Ate Ana. Nagtrabaho siya, kaya lang mamamatay ka agad siya. Kaya yung protection ng Diyos. Dahil tayo yung mga anak ng Diyos, pinoprotektahan po tayo. Nakukuha po ba natin? Mababasa yan sa 1 John chapter 5 verse 18. 1 John chapter 5 verse 18. Sino ang nakakaalam? Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoong Hesus at hindi siya maaaring saktan ng diablo. Basahin po ninyo 1 John chapter 5 verse 18. Kaya si Ate Ana, dahil siya ay anak ng Diyos, iniingatan siya. Nag-resign. Diba? Tama lang, diba? Iniingat. Pinoprotektahan ka kasi hindi yung kalooban ni Lord. Maghanap tayo ng kalooban ni Lord. No? Alam niyo ba? Muntik pa sila, na-aksidente daw sila. Nakamotor sila, safe lang. Sakit daw dito. O hanggang ngayon ang sakit. Ito ang tagal na. O, nasabi ko na sa kanya, bago sila sumigla, may sunod lang na pagbagsak sa truck ng gulong. Patay. No? Isa lang yung dala natin. So, pinunod tayo. Diba? Kaya huwag memoryahin yung 1 John 5:18. Ang mga anak ng Diyos, tayo yun. No? Ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat iniingatan sila ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi siya maaari saktan ng diablo. May protector tayo. Siya ang nagproprotekta sa atin. Mamaya nasa yan kasi yan ang good news. So ipinakikita ko lang itong bad news. Individual, sinisira tayo. At pangalawa, pamilya
lang ng silver wedding anniversary. 25 years po yan. Karamihan, mayroon na eh. Yung artista, nagpakasal ngayon, kinabukasan. Nagkuha na, divorce. Di ba? Ganun. So, ang gawa ng kaaway, take note, mag-ingat po tayo. Sa loob ng tahanan, yan ang unang winawasak ng kaaway. Ang mag-asawa, ang lalaki, natutugso ng babae, at yung babae, pag nasa abroad naman yung lalaki, natutugso din naman ang babae. Iyan. Alam niyo ba, laging sinasabi nga ng asawa ko, mayroong nakaabang laging lobo. Lobo? Ano ibig sabihin ng lobo? Wolf. Para tayo ay silain. Kaya nga, kinakailangan tayo ay may fellowship. Thank God. Thank God, mayroon pa tayong 11 na natitira sa umaga. Kasi itong fellowship, itong nagsasama-sama tayo, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, at sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan, ito ay proteksyon. Hindi basta-basta makakapasok ang gawa ng kaaway para tayo ay wasakin. Tatandaan po natin yan. Iyan ang target ng Diablo. Sirain ang pamilya. Kaya maraming broken family. Tama ba yung salita niyo? Broken? Oh. Ang matigas eh. Mali. Broken family. Diyan ako mahina sa pag-English. Sinaamin ko yan. Pero, naiintindihan ko na. Okay. Diba? Karamihan. Yan ay nangyayari. Alam niyo, hindi ako naniniwala na naghihiwalay ka agad. Bakit? Lalo na pag may anak na ng 4, 5, 6, hanggang marami, ang kasabihan, kapag inanakan ka ng marami, mahal na mahal mo yung lalaki at nagmamahalan kayo. So, dahil lang sa gawa ng kaaway, nawawasak ang isang tahanan. So, para huwag mawasak ang isang tahanan, ano ang sinasabi? Dapat tayo may Kristo sa puso natin, sa buhay natin. May Jesus. Mamaya yan sa good news. Okay, so dito, pinag-aaralan natin ang bad news, ang ginagawa ng kaaway. O sumunod, pag nasira na ang pamilya, sino ang kasunod? Pakitaas ang kamay, sino nakakaalam? Sino ang sunod na sinisira ng kaaway? Taas ang kamay. Hindi nyo alam? Ha? Kabataan lang. Oo. Kasama na yan sa pamilya. Barangay. Itong church. Di ba tayo ay isang pamilya rito? Di ba? Sino ang inyong ama sa pananampalataya? Si pastor. Oh. Ano ang ginagawa ng kaway? Sirain si pastor. Kasi pag nasira si pastor, wasak kayo. Hanggang ngayon, nabalitaan ko yan. Noong Wednesday, may nagsabi sa akin, may panibago na naman paninira. Hindi ko itinatanggi. Inaamin ko, noong ko pa sinabi. Kaya lang, sinunod ko si Ate Lenny, huwag mo nang ipagsasabi yan. Huwag mo nang ipagsasabi na natiwalag ka sa Emily. Hindi ko sinasabi. Tatawa si Ate Lenny. Yan na naman ang ginagamit ngayon. Yan si Pastor Sonny, tuwalag yan. Ang masama kung natuwalag ako sa pambabae, pagsusugal, yun ang masama. Pero hindi. Kasi ako, as a leader, alam ko na ako ay pastor. Nabanggit ko ito nung Bible study noong Wednesday. Ako ay pastor. Hindi pwedeng kayong mga tupa ang magpapasunod sa akin. Nakukuha niyo ba? Di ba baliktad ang tupa? Hayop. Sa totoo, hindi
kayo hindi kayo hayop. Sa totoong example, in-example kayo sa tuwa. Hayop, ako, pastor, tao. Bakit kayo ang magpapasunod sa akin? Ganyan po. Karamihan. Di ba? Nabanggit ko sa inyo. Yung mga pinanggalingan ko. Ganyan. Karamihan. Alam niyo, minsan, sinisisi ko rin ang sarili ko. Sasabihin niyo, bakit pastor sinisisi mo ang sarili mo? Parang gusto ko tularan yung mga pastor. Yung itinuturo nila na hindi ko itinuturo. Nag-iisip kayo. Alam niyo yung itinuturo nila? Ano yung hindi ko itinuturo sa inyo? Huwag kayong magbigay ng ikapo. Di ba? Pero ang lahat ng karamihan ng pastor, itinuturo yan. Pero sa totoo lang, biblical po. Tama sila. Mali ako. Ano gusto nyo? Turo ko na sa inyo ang ikapo. Ito, ipapaliwanag ko sa inyo. Sa literal na tupa, ang tupa po, nanganganak yan. Dumadami. At habang nanganganak, anong nangyayari? Para mabuhay ang anak. Kita nyo. Ano ang ginagawa? Yes! Dididi. Nagdididi para mabuhay sila. At hindi lang yan. Ang ginagawa ng pastor, dahil sobra-sobra po ang gatas. Diba? Mayroon pang sip-sip ng gatas. Naalaala ko yung asawa ko noong panahon. Dahil kami ay poor na poor. No? Papadodi siya. Kapag dinididila, sakana ang gatas. Tumutulo ang kabila. Mayroon siyang pang sip-sip. Diba? Yung nananaganak sa gatas. So, bakit ko nasabi na itong mga pastor na nagtuturo na magbigay kayo ng ikapo, magbigay kayo ng pledges, magbigay kayo ng love offering, magbigay kayo ng para sa kasalanan, or diba? Para sa akin, tama. Sila, alam niyo kung bakit? Subukan niyo itong asawa ko noon. Kung halimbawa mayaman na siya, parang may na mayaman na, hindi nagpapadidi. Diba? Nasisira ang aking picture. No? Diba? Totoo yan. Mayaman eh. Maraming pera. Ano ang nangyayari sa gatas? Natutuyo. So, walang blessing. Natutuyo. Pero yung ginagatasan, ang sabuang tingnan, no? Ang sabuang pakinggan, yung ginagatasan ng pastor, lalo, abundansya, lalong dumadami ang gatas. Na ang ibig sabihin, lahat kayo, lalo kayo, pagpapalain. Nakuha nyo? Yun ang example. Kaya babaguhin ko na ang attitude ko. Hindi pa rin. Doon pa rin ako sa love offering. Bakit? Ang love offering, hindi na inuutusan, hindi ko na kayo uutusan, at kusa na kayo magbibigay ng hindi kontrolado. Yung pag-ibig, kung mahal nyo si Lord, ibibigay nyo more than ikapo. So, lalo kang pagpapalain kasi nagagatasan ka ng pastor para sa gawain dito sa church. Wala naman kayong hahanapin. Pwede nyo ba sabihin, pastor, nagbigay ako ng ganitong halaga, ba't wala dyan? Naka-record. Pastor, ganito ang naliko natin. Ayan ang gastos. Nakalagay dyan. So, ang gusto kong ipakita rito, tama ang mga tinuturo ng mga pastor, ginagatasan nila ang kanilang tupa. Sino ang lugi pag ginatasan ng tupa? Wala. Malulugi ba kayo? Yung example ko sa inyo, habang ginagatasan ka, lalo
ibig sabihin, hindi ka pagpapalain. Diba? Yan ang magandang ilustrasyon. Kita nyo naman. Kaya, dito pa rin ako sa tulog. Hindi ko kayo ginagatasan. Ang sabwa. Ang sabwang marinig si Pastor San Miguel, ang kanyang mga tupa, ginagatasan. Bukal sa iyong kalutan. Nakukuha po ba natin? Kung gusto natin huwag matuluan ang gatas, bukal sa inyong kalutan. Bigay po natin ang para sa Kanya na hindi ka na dapat utusan. Okay. Yan ang sinisira ng kaaway, ang church. Siyempre, pag nasira ang pastol o ang pastor, wasak ang church. Diba? Pero nagpapasalamat ako, nagpupuri ako sa Diyos. Diba? Sinabi ko sa inyo, nung 3rd year anniversary, nakalusot na po tayo sa 1 taon at 2 taon dahil pag hindi ka umabot ng 3 taon, ibig sabihin hanggang doon ka na lang. Kaya tayo ay pinagpapala ni Lord, kumpleto tayo, hindi tayo illegal, legal tayo. Kaya tuloy-tuloy na po ito. Huwag po kayong matakot na 11 na lang kayo kasi ang count ko sa inyo kasama si Ate Merly, 11. Huwag kayong matakot. Dahil kami ni Ate Hill, karanasan na namin, marami pa kayo. 11. 7. Sa Tandang Sura nang dumating kami, pinalago ni Lord. Sa Siniluan, Laguna, 7, umabot ng 100. Si Lord ang nagpalago. Hindi ako. Hindi ko kaya yan. Di ba? In-example ko na sa inyo, ano ang trabaho ng pastor? Magtanim ng salita ng Diyos at magdilig. At kayo naman, may gagawin kayo, magdala ng ano? Lupa. Yung lupa, tao yan. Magdala kayo ng tao dahil sabi nga sa Matthew 28 chapter 19, therefore go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Okay. So, yun ang gagawin ninyo. Ano naman ang trabaho ng Diyos? Kasasabi ko lang noong Wednesday. Ha? Siya ang nagpapatubo at nagpapalago at nagpapabunga. Pero kung walang kayong dinalang lupa dito, wala akong naitanim ng salita ng Diyos, may patutubuin ba at palalaguin ang Diyos? Wala. So, sino ang unang-unang sisisi? Pastor ba? Sino? Kayo. Magdala kayo ng lupa. Lalo na yung bata. Ate Lisa, yung anak mo nandito nung linggo, sama mo lang yan. At lahat ng gusto mong isama, isama natin. Kasi, kami masaya na misis sa hapon, ang daming bata. Natutuwa kami, alas 3 pa lang, nandito na kami, nagtuturo na kami. Kasi para sa amin, napakahalaga na bata pa na, nakakakain na ng salita ng Diyos. Kaya huwag kayong, si Ate Seni, nandito, Ate Seni. Bilib ako kay Ate Seni noon. Ang dami niya dalang mga bata, kabataan. Magpatuloy ka. Kasi, para naman may trabaho ako. Pag may trabaho ako, may trabaho si Lord. So, nagagampanan nyo ang trabaho nyo. Pag hindi nyo ginampanan ang trabaho nyo, ano ang sasabihin ni God? Nung pinatay si Abel, iba, hinanap ni God, si Cain. Nasaan si Abel? Ano ang sagot ni Cain? Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Oo. Kaya lahat ng mahal nyo sa buhay, dalhin nyo rito. Maliban lang yung nasa abroad. Wala tayong ginagawa doon. Lahat ng mahal natin sa buhay, isama natin dito. Am I my brother's keeper?
tatanungin tayo, oh, nasaan na yung mga mahal mo sa buhay? Ba't ikaw lang? Diba? Yun ang sasabihin ni Lord sa atin. Nasaan sila? Am I my brother's keeper? So yan ang bad news. Bad news na tayong church mismo minsan ginagamit ng kaaway para tayo mawasak. 100% sinasabi ko sa inyo, magpatuloy tayo kahit 11 tayo, ang Diyos ang magpapalago. Diba? Trust God. Kaya nga, Kawikaan chapter 3 verse 5, kayawi ka lamang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Diba naman, sa Diyos tayo magtiwala. Napalala ko ito. Alam niyo, magandang usapan namin ng linggo. Dito. Diba? Mapupuno daw tayo rito hanggang doon sa May Montero. Yan ang faith. Yan ang pananampalataya. Paniwalaan natin yan. Kasi pag wala tayong pananampalataya, hindi tayo naniniwala na tayo ay palalaguin. Hindi nga tayo lalago. Nakukuha ba natin? Ito ang nakakalungkot. Sunod sa church, ano ang winawasak? Una, katawan. Pangalawa, pamilya. Pangatlo, church, pamilya rin. Pang-apat, wow, galing. Tamang-tama. Ang gobyerno, wasak na wasak. Simula sa mga congressman, simula sa mga senador, hindi magkaisa, nagsisiraan, nagtuturuan. Pwedeng totoo, pero still, not yet proven. May umamin na, pero hindi congressman at hindi senador. Ang umamin, yung mga, contractor, na naglalagay sila para sa, sinasabi niya? Hindi, mayroong sinasabi niya. Maganda. Nagalit na nga si Tulfo. Sabihin mo ng totoo na para sa mga senador, para sa proponent. Hindi pa rin. Sabi nga namin ni Mrs. Totoo, ay tumatanggap niya. Kaya lang, hindi yan tatanggap na may katibayan. Hindi yan tatanggap na masisilat sila. Maiingat din yan. So, ang masisisi, yung nagbibigay. At hindi naman nila, inaamin nila, hindi sila direkta nagbibigay kay Jinggoy, hindi sila direkta nagbigay kay Villanueva, hindi sila direkta nagbigay. May, kahit si Ronaldez or si Sandico, may mga taong binibigyan. Anong mahal niyo yung taong binigyan yung driver? Inangkin niya. Hindi niya binigay. Diba? Pwede mangyari. Kaya lang, heresy. So, ano ang ginagawa ng kaaway? Sirain ang bansang Pilipinas. Pag nasira ang bansang Pilipinas, sino ang nadadamay? Amen. Tayo ang kawawa. Wasak na wasak. Bakit? Ang daming fake news na pinapaniwalaan. Tulad ngayon, pinadala na ko ngayong umaga. Kapatiran pa, taga New Life. Alam ba? Pinadala si Sitso na nagsasalita na itong si BBM magnanakaw. Grabe ang panilila. I-prove nila yan. Kasi, nandyan na daw si atoy ko, salbi ko, nandyan na daw si Romaldes, pero still not yet proven. Sinama na si BBM. Gusto wasakin. Alam niyo kung bakit? Ang dali-dali naman eh. Mayroong gusto maging pangulo na papalit sa kanya na hindi nagagastos. Yun ang pinaka-mali. Hindi makapagantay. Diba anong sinasabi sa Exodo, chapter 20, verse 12? Honor your father and mother. Si BBM po, siya ang ating ama ng bansa. Father, honor, igalang, huwag sirain.
mo ang BBM at nasira tayong lahat, sino ang naapektuhan? Tayo. Yung ama natin sinira. Lagi ko nang sinasabi, masama man o mabuti ang ama ng tahanan o ama ng bansa, masama man o mabuti, ikala. Mapapasa po natin yan sa Roma chapter 13. Verse 1 to 5. Tayo, magpasakop tayo sa namumuno dahil walang pamunuan na hindi nagmula sa Diyos. At ang lalaban sa pamunuan, lumalaban sa Diyos. Nakuha niyo ba? Ang lumalaban sa pamunuan, lumalaban sa Diyos. Diba? Kaya nga, itong Pangulo, hindi kasi nila maintindihan. Itong Pangulo, mayroon po yan immunity. Hindi pwedeng kasuhan. Kasi kung kakasuhan, kung pwedeng kasuhan, walang makakatapos na Pangulo. Pero, ang Diyos, hindi natutulog. Nakuha niyo ba? Kung totoong magnanakaw si BBM, hindi yan mapaparusahan ngayon. May immunity. Mapaparusahan si BBM pag wala na siya sa pagkapangulo, katulad ni Digong. Si Digong ay umamin na makasalanan at patay siya. No man is, ano tawag yan? No one is above the law. No one is above the law. Inamin niya mismo, ilan ba ang napatay mo? 6 hanggang 7 siya yata. Marami pang pinapatay. Umamin. Itong ICC, government po yan, pamunuan po yan, na ang nagtatag, hindi Diablo. Ang ICC ang nagtatag, Diyos. Kaya dapat tayo pasakop sa ICC. Hindi pwedeng laging babanggitin na kinidnap. Hindi yan kidnap. May warrant of arrest na ibibigay sa Interpol, International Police, ibibigay doon para siya ay pulihin. May warrant of arrest, hindi kidnapping. O tingnan nyo, no presidente, si Digong, nakatulan ba? Nakulong ba? Bagamat hindi pa siya nakatulan. Pero, tapos na ang kanyang pagkapangulo, nasa kulungan. Nakuha ba natin? May kasalanan eh. Mag-aantay na lang na i-judge siya ng ICC. Kaya kung ito, si BBM, magnanakaw, wala tayong magagawa. Pasakop tayo dahil siya ang ating ama. Pero pagdating na hindi na siya pangulo, parurusahan siya ng Diyos. Nakuha niyo ba? Katulad ng parusa, hindi ko. Maliwanag. Kaya pigilan na po natin ang paninira. Kasama po yan. Diablo po ang may gawa. Ang Diablo, tuturuan ka. Wasakin mo yan. Kasi pag natanggal yan, si BBM ngayon, ikaw Sara, siguradong kapalit. Walang gastos. Pangulo na kagad. Dahil mayroon silang dahilan. Si Senyor na natanggal, yan pang junior, nabubo. Yun ang tingin nila. Kahit pagbubo yan, walang alam, siya natin halal na Pangulo. Igalang natin. Iyan ang pilit na winawasak ng kahaman. Kaya tayo po, huwag na tayo makisaw-saw. Ang utos sa Efeso chapter 6 verse 2, igalang natin ang ating ama at ina. Masama man siya o mabuti, dahil kung masama siya, ang Diyos ang magpaparusa sa kanya. Kuha po ba natin? Wala tayong pinapanigan. Biblical ang aking mga sinasabi. Ang kaaway, hindi natin kaaway si Sara. Hindi natin kaaway si Drew. Sino ang kaaway natin? Diablo, evil spirit. Kasi itong evil spirit, gagamitin tayo. Ako, pwede akong gamitin ng evil spirit. Pwede ako maging masama. Kasi ang pinapasok ko na sa puso ko, hindi na si Kristo. Evil spirit. Pero hindi na mangyayari. Kasi
Diba sabi ko sa inyo, dati 7 diablo ang nasa puso ko. At nang makakilala ako sa Diyos, sabi nga sa Revelation chapter 3 verse 20, hindi ko ito kinakalimutan. Ang sabi ni Jesus, ako'y nakatayo sa harapan ng inyong pintuan at tumutugtog. Sino man ang makarinig nito at ako'y binuksan, siya'y papasok at magkasalo kaming kakapit. Hindi ko po pinapasok si Jesus sa puso ko hanggat hindi ko pinapalayas ang 7 diablo na nakatira sa puso ko. Kaya nga, kinilala ko makasalanan ako, pinagsisihan ko ang kasalanan ko, humingi ako ng tawad sa Diyos ng kasalanan ko at higit sa lahat, tinanggap ko siya bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Nasa puso ko na puso. Wala na yung diablo. At pag nasa puso na natin ang Kristo, ang Diyos, hindi ka na iiwan ni pababayaan. Yan po. Nasasabi. Kaya sabi nga sa Matthew 28:20, no? Inuutos ako kayong humayo. Gawin ninyo ito na humayo kayo sapagkat kung gagawin ninyo, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan na hanggang sa kahuli-hulihang panahon. Basahin niya, Matthew 28:20. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya ang mahalaga ay mayroon tayo Kristo. Ito po yung good news. No? Dahil natapos na tayo sa gawain ng kaaway, sa good news naman po tayo papasok. Mayroon pa po tayo 16 minutes. O gusto nyo ba sa susunod ko na sabihin? Pagod na ba kayo? Pwede naman series. Bad news, nasabi ko na. Ang kaaway natin, hindi kayo. Ang kaaway natin, yung diablong umaalipin sa inyo. Yung pumapasok sa inyo. Tayo, lahat ng tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So kapag sinaktan mo ang isang tao, sinaktan mo ang Diyos. Kasi nilalang ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pero ako, bilang pastor, I have a right. May karapatan akong magsalita sa inyo, magpayo sa inyo, pangaralan kayo. Sapagkat ang katotohanan ay masakit. The truth will set you free. At masakit ang katotohanan. I have a right bilang pastor. May karapatan po ako. Kaya huwag kayong magtatampo na kayo ay nasisermonan. Okay. Good news. May 15 minuto pa. Tama ba? Alas 10:30. Sa panahon ni Propeta Isaias, hinula na ni Propeta Isaias kasi tinanong ni Propeta Isaias ang Diyos dahil ang problema ni Haring Ezekias ay papatayin lahat ng Israelita at yung mga hari papatayin. Kaya humingi ng tulong si Haring Ezekias kay Propeta Isaias, bata pa siya noon, at sumangguni sa Diyos. Alam mo ba kung ano ang sagot? Sinabi ko na sa inyo, nakalimutan nyo na lang. Ano ba ang sagot ng Diyos Ama? Ano ang solusyon? Dahil napapalibutan na ang Jerusalem ng Syria, no? Mga Babylonia, papatayo na sila. Sabi ni Haring Ezekias, Propeta, sumangguni ka sa Diyos dahil ikaw ay pinagabayan ng Diyos. Ano ba ang dapat natin gawin? Sino ang nakakaalam? Ano ang sagot? Kaya dapat kang ulit-ulitin ko. Ang sagot ng Diyos kay Abraham, kay Propeta Isaias, ang sagot ng Diyos, sapagkat ay isang dalaga na manganganak. Isang dalaga na manganganak at tatawagin
Emmanuel. Nakalimutan no? Anong ibig sabihin nun? Sapagkat may isang dalaga na manganganak at tatawagin isang Emmanuel. Ibig sabihin, hindi pa, yung Emmanuel, hindi pa Savior. Siya ay, ang Diyos ay sumasa atin. Pag sinabing Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. God is with us. Okay, so, yung inaasahan na kasagutan ni Haring ni Ezekias, hindi na sagot. Dahil ang gusto ni Haring Ezekias, manalo sila sa labanan. Katulad nung 300 Gideon. Yung 300 Gideon, libo-libo ang tinalo. Yun ang gusto nila. At yung katulad kay Joshua, mga higante, nilabanan, talo ang mga higante. Kaya, ano ang sabi ng mga tao ng panahon? Kung tayo buhay na, siguro sasabihin, ito si Propeta Isaias, baliw. Baliw. Unang-una, maniniwala ba kayo na ikaw dalaga, mga anak? Maniniwala ka ba? Wala talagang maniniwala. Kaya ano ang sabi kung papasahin ninyo ang propeta Isaias, sa Isaias na book? Pinagtatawanan siya, binabato siya, luko-luko ka. Hindi yan ang hinihingi namin. Hindi nila maunawaan na itong Emmanuel, yun ang magliligtas sa lahat ng tao. Hindi lang sila, kasi alam ng Diyos na itong mga Israelita, ligtas na. Napangakuha na yan eh. Diba? Mababasa sa Roma, chapter 11, verse 26. Ano ang sinasabi doon? All Israelites are saved, as it is written. Sapagkat nasusulat, itong mga Israelita, maliligtas sa langit ang tungo. Nakukuha po ba natin? Kaya, hindi sinagot ng Diyos Ama yung katanungan nila, ang sagot ng Diyos Ama para sa lahat ng tao. Kasi noong walang Kristo, kung hindi manganganak si Maria, lahat tayo impyerno. Israelita lang ang mapupunta sa langit. Di ba? Di ba kawawa tayo kung walang Kristo, kung walang Emmanuel? Kawawa tayo. Kaya yan ang good news. At nang sabihin ni Propeta Isaias, 7 siglo pa bago nangyari. Anong ibig sabihin ng 7 siglo? Ang isang siglo, 100 years. So, 700 years simula nang sinabi ni Propeta Isaias na ang isang dalaga ay manganganak ng tagapagligtas, Savior. Imagine, ang tagal. Ubus na silang namatay bago pinanganak, bago nangyari yung bulan. Eh ngayon, ilang taon nang ipanganak si Kristo? Ilang taon na? 1,000 years. Yes, 2025. Plus 700. 2,700. Pero, ibig kong ipakita na yung good news, yung mabuting balita, nang sabihin ni Propeta Isaias, nangyari after 700 years, nanganak si Maria. Dahil tayo ngayon ay nabubuhay na, naniniwala tayo dahil nangyari na. Pero kung panahon tayo ni Isaiah, maniniwala ba kayo? Hindi. Babatuhin nyo nga si Propeta. Lupa, hindi yan ang aming hinihingi kasagutan. Ang gusto namin, manalo kami sa gera. Eh, hindi paling namatay kasi sila eh. Sa langit naman ang tungo nila. Walang problema. Ang habol ng Diyos, Ama, gano'n na lamang ang pag-ibig sa atin. Di ba? John 3:16. Gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang sumampalataya sa kanya
ay huwag mapahamak bagkus magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Diba? Ang ganda ng nagmimemorya, diba? Wala kayong napapansin? Naghanda ako rito. Namatay na lang. Hindi pa tayo umaabot. Good news yun. Namatay na lang. Diba? Masarap po na kaya kami, mga bata, mamaya, tinuturuan namin. May nakamemorya ng 4. Kung 5, mas malaki ang regalo niya. 4. So, nagsusumi ka. Oh. Sa inyo, sino nakamemorya ng 5? Pakitasan ka man. Paano pa kayo ng bata? Napakahalaga po yan. Kaya sa John 3:16, ipinakikita na ng Diyos Ama kung gaano tayo kamahal. Dahil kung hindi niya inihandog si Kristo, kung hindi niya sinacrifice si Kristo, lahat tayo sa impyerno ang tungo. Sa impyerno ang tungo. Very good, Ana. Lagi kong sinasabi, impyerno ang tungo. Sa impyerno. Diba? Kaya magpasalamat tayo na mayroon tayo. Jesus, Kristo. Ito ang good news. No? Hindi ko yata matatapos kasi baka naiinip na kayo, Pastor. Ang dami mo nang sinabi, hindi ko na maintindihan. Hindi ko na mamemorya. Oh. Sa susunod na linggo, sino sa inyo magbigay ng 5 memorya? May regalo. Sigurado. Si Ate Elisa. Sigurado may mga reserve niya. Kakabitin niya lang yung Awit, chapter 33, 1-5, patay na. May regalo na siya. Memoryado mo pa kayo? Awit, chapter 23, 1-6 pa. 1-10. Kaya kailangan may 10. May regalo. Nakatanggap yan, December minsan. Nakasampo siya. Pero, bakit ko ini-encourage ang bawat isa sa inyo? Yan ang protection natin. May protector tayo. Protektahan tayo. Iingatan tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi ka mawawasak. Hindi kayo kayang wasakin. At hindi mawawasak ang inyong tahanan kapag mayroon tayo Jesus. Nakukuha po ba natin? Kaya ang title natin, si Jesus ang daan. Yan ang napakahalaga. Si Jesus ang daan. Walang makapupunta sa Ama. Kung hindi ka dadaan sa Kanya, siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Okay, itutuloy ko na lang itong good news. Hindi ko na nga nabasa yung video ng tunay na good news na gagawin natin, yung application natin. Yung magmahalan tayo. Okay, so tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa mensahe na aming narinig, yung bad and good. Totoo po na itong fake news, totoo po na itong mga panimira ay gawain po ng kaaway. Nawa, Lord, ay hindi magtagumpay. Kasi mawawasak ang bansang Pilipinas dahil sa mga gawa ng kaaway. Kaya dalangin ko, Lord, protektahan po ninyo. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang makapangyarihan na pwede niyong salangin itong mga gawa ng kaaway. Dahil alam ko, Lord, na ikaw ay napagtagumpayan mo na, dinurog mo na ang ulo ng kaaway. Kaya salamat, Lord. Ito po ang dalangin ay binibigay ko po kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa isang mapanghamong mensahe ng buhay. Ano yung ating topic? Bad news and good news. Bad news, good news. No? So, marami naman tayong pinagdadaanan sa ngayon, ha? Yung bad news sa ating pang-araw-araw na buhay, yung mga chismis. Diba? May mga naririnig kayong chismis. Ano gagawin natin sa mga chismis? Huwag nating intindihin. Ha?
kulang sa kanya, kaya siya nagchichismis. Tama ba? Kaya sinisiraan dahil may kulang sa kanya. Eh pag hindi mo naman inintindi, sino ang magsasuffer? Yung nagchichismis. Diba? Kasi isipin niya, ba't hindi ako iniintindi? Ha? So tandaan natin, pagkaman tayo ay, sabi nga sa awit 23, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi daw siya natatakot. Kahit ano ang mangyari, kahit na anong mga masasamang pangyayari ang nakaabang sa kanyang daraanan, hindi siya natatakot. Yun yung bad news. Ang good news, dahil meron tayong Diyos. Sabi nga Emmanuel, ibig sabihin, sumasa atin ang Diyos. No? God is with us. Siya ang ating protector. Sabi ni Pastor, maganda ang mag-memorize tayo ng mga verses. Bakit? Yun ang ating sandata. Yun ang ating pananggalang. Kung wala tayong memorya kahit isa, ano ang ating itutusok doon sa kaaway? Wala. No? Kaya, luhaan, duguan, no? Ang nangyayari. Puro problema. Ngayon, pag may problema, meron ng solusyon. Sino ang solusyon natin? Ang Panginoon. No? Sabi niya, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you Rest. yes. Kaya lahat ngayon, no, pag nakikita mo mga tao, lahat tutay, parang pagtapagod sa pagkikibaka sa sanlibutan, walang mangyayari kahit na ano pang pwersa ang gawin ninyong labanan hanggat wala kayong salita ng Diyos sa inyong puso. Ngayon naman po ay gaganapin natin ang ating paghahandog. Samantalang, aawit si Lisa para sa isang special number. Hinihingan ko si Ate Ana para likumin ang mga handog. Sa Diyos
kaaway. Bakit tayo inaatake? Sapagkat hindi pa natin sinusurrender ang ating buhay sa Panginoon. Ang ginagawa natin, Lord, Lord, pahingi, pahingi, pahingi. Pero we never surrendered our hearts. That's why maraming mga suliranin, hindi tayo tinatantanan ng diablo. Pero wala tayong pagsuko ng ating sarili sa Panginoon. Sino dito ang nagsuko rin ng kanyang sarili sa Panginoon? No? Lahat pa sinurrender na natin sa Panginoon. I-surrender natin ang lahat sa Panginoon. Pagkat pag hindi natin sinuko, wala tayong gwapo dyan. Lagi tayong aatakihin. Pero, kung aatakihin man tayo na isinuko na natin ang ating sarili sa Panginoon, meron tayong protection. Meron tayong PSG, Presidential Security Guard. Pero pag wala tayong pagsuko, tayo lang ang lumalaban sa kaaway. Minsan, tayo ang sumusuko sa kaaway. Kaya lagi tayong talunan. You want to be victorious? Surrender everything to God, including our hearts. Suko natin ang ating mga puso, mga kapatid. Hanggat hindi natin isinusuko ang ating puso, bigat na bigat ang ating pakiramdam. Kaya sasabihin natin, impyerno ang buhay ko. Tama. Dahil wala kang Diyos sa iyong buhay. Sabi nga, ito ang araw ng pagliligtas. Surrender your heart to God. Ito ang araw ng pagliligtas ng Diyos. At sa oras na ito, atin pong ipanalangin at ipagpapasalamat ang mga handog na nasa ating harapan. Ay po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Salamat o Diyos dahil kami ay winner. Dahil ikaw ay winner o Diyos na aming sinasampalatayanan. Ikaw ay victorious. Napagtagumpayan mo na Panginoon ang lahat ng mga kagulumihanan na ito. Kaya nga kami man Panginoon, bagamat kami ay dumadaan sa matinding mga pagsubok, subalit kami ay patuloy ng mananagumpay dahil ang Diyos na aming sinasaligan ay mananagumpay. Salamat o Panginoon sa mga aralin na pinagkaloob mo sa amin. Nawa ay tumingin mo ito sa pinakamatalang bahagi ng puso ng aking mga kapatid, Panginoon, at maipamuhay nila ng lubusan ito, Panginoon. I-surrender nila ang kanilang mga puso sa iyo, Diyos, nang sa ganoon, maranasan nila ang pagpapala na nagmumulat sa iyo, ang protection na nagmumulat sa iyo, ang biyaya na nagmumula sa iyo, ang pag-ibig mo, O Diyos, ay ganap para sa amin. Thank you, Lord Jesus, sa mga handog na nasa aming harapan. Salamat sa mga kamay na nagsipaghandog, at salamat, O Diyos, dahil magagamit namin ito sa pagpapalago ng iyong iglesia. Dalangin namin, O Diyos, ang lugar na ito, iyo pong i-bless, O Lord, at amin pong winawaksi ang gawa ng kaaway sa lugar na ito, maging sa bawat mananampalataya na nakaupo sa upuan. In Jesus' mighty name, we rebuke you, O Satan, because we are victorious, we are God's people. Kaya nga sa umagang ito, patuloy ang aming pananagumpay, Panginoon. At salamat sa kalibunan ng mga anak ko na nandito, O Diyos. Alam ko sila man ay may mga dalang mga suliranin, mga sakit. Pero alam ko, Panginoon, ang lahat ng ito ay papawiin mo at lulunasan mo. Papalitan mo ang mga luha namin ng kagalakan, Panginoon, ng saya, ng pag-aawitan, ng rejoicing, Panginoon, sapagkat yan ang iyong pangako sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Ang pagpapala at paspas ay ihandog po ni Pastor. Inaanyayahan po niyo ang kapuluhan. Hindi po tayo ng basbas sa Panginoon. Lord, maraming salamat po at muli ay pinipon mo kami sa lakang ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Hinihingi ko nga po ang iyong basbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang bukas sa inyong
ngayon at magpakailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Attend po kayo ng ating prayer meeting para lubos-lubos ang pagpapala. No? Kung may sakit kayo,